Anong sabi mo, Michael? Sabi ka ko sa lalaki dahil lumaki akong walang tatay, ha? Sa lahat ng lalaki, sa'yo ko pa narinig yan? Sa'yo pa talaga, ha? Hayop ka! Aray ko! Lorraine, ano ba? Tama na! Ang bababoy nyo? Paano nyo nagagawang pagtawanan ng bagay na yan, ha? Lalo ka na, Michael. Pinagkatiwalaan kita sa lahat. Lahat! Tapos ito pala ang eksena nyo kapag nakatalikod ako? Mga baboy kayo! Mga manyak! Sorry, nagbibiruan lang naman kami. Wala namang ibig sabihin yung mga narinig Biro? mo. Ha? Biro lang para sa'yo yung sinasabi mo, ha? Pwes! Ha? Napakababoy ng mga biro nyo! Para sa akin, may halaga yung bagay na ginagawa nyong biro at pinagtatawanan nyo. Ano ka ba, Lorraine? Huwag ka namang mapikon. Usapang lalaki lang naman to. Isa ka pang manya ka! Anong gusto mong maramdaman ko sa pambabastos nyo? Maraming salamat sa iyo, Lorraine, sa pag-send mo ng story mo sa amin at sa pag-share ng isang bagay na kitang-kita ko naman napakasakit ng pinagdaanan mo. Kung nakikinig ka ngayon or kung meron sa inyong nakikinig na may na-experience na ganito, na may tao kayong minahal pero trinaydor kayo, nagkaroon ng betrayal, at yung mas masakit na pagtatraydor yung ganito, yung sinira yung tiwala nyo, yung trust nyo, tapos nabastos pa kayo ng ganon, ito ang gusto kong tandaan ninyo. Unang-una, if you're still in a relationship like that, iwanan mo na yung taong yan dahil wala siyang respeto sa'yo. Wala siyang respeto sa binibigay mong oras, panahon, pagmamahal, tiwala, kung ganyan siya sa'yo. Pangalawa, if you've left someone like that or meron kang naging ganyang klaseng boyfriend, isipin mo na lang to. Magpasalamat ka na nawala na siya sa buhay mo. Minsan kasi, magagalit tayo sa sarili natin. Bakit hinayaan kong tratuhin ako ng ganon? Bakit nagpakatanga ko? Bakit hindi ko nauntog yung ulo ko agad? Minsan kasi pag na-i-inlove tayo, nabubulag din tayo and we confuse yung ideal man natin doon sa ginagawa ng taong mahal natin. Katulad ni Lorraine, lagi naman yung iniisip, masayahin naman kasi tong si Michael. Sweet naman siya sa akin, magkasundo kami. Hindi niya tinitingnan yung mas maraming masasamang bagay about that person. And sometimes we just confuse yung nakikita nating potential na pwede naman siyang maging mabait eh. Pwede naman siyang magbago. Nako-confuse natin sa realidad. At ano yung realidad? Kung paano kanya tinatrato ngayon at nung mga actions niya noon na hindi pa rin niya binabago hanggang ngayon. Kasi minsan sasabihin mo, kapag hindi naman siya lasing, sweet siya. Pag kaming dalawa naman, di naman siya bastos. Parang nagagawa ka ng justifications because you love the person eh. Mahal mo siya, kaya gumagawa ka ng excuses para sa kanya. Now, hindi mo kailangang magalit sa sarili mo kung ginawa mo na to noon. Kasi tapos na. It's normal for us to make excuses for the people we love. Kasi mahal natin sila eh. Gumagawa tayo ng dahilan para sabihin sa sarili natin, sige lang, okay lang, mamahalin ko siya kasi ganito naman siya eh. Pero tanungin mo rin ang sarili mo. Lalo na ngayon, if you are in a relationship like this, kamusta yung everyday life mo? Mas nangingibabaw ba yung mga panahon at pagkakataon na malungkot ka kesa sa mga panahon na masaya ka? Totoo bang minamahal ka? Nararamdaman mo bang nirerespeto ka? O lagi mo bang iniisip kung ano na yung mangyayari bukas? Kung may gagawin ba siyang mali na naman? Kasi may difference yan eh. Ang partner sa buhay, that's a person who's supposed to make your life better and lighter, yung mas masaya. Kapag nakikita mo nang para ka ng niyaya niya, ikaw na yung lilinis, ikaw na yung naglilinis ng bahay niya, ikaw na yung tagagising sa kanya tuwing lasing siya, wala ka nang ginawa kundi alagaan siya at hindi na niya inaayos yung buhay niya, ito na yung panahon na dapat isipin mo, teka lang, payapa pa rin ba buhay ko? Mahal ko pa rin bang taong to? O lagi na lang akong gumagawa ng excuse para sa kanya? Pinagbibigyan ko ba itong ugali niyang hindi maganda? Tinotolerate ko na lang? Kung ganon, hindi na yan pag-ibig. Ang tawag dyan, pagtitiis. Unpaid emotional labor. Para kang nagtatrabaho,
hindi na siya masaya. Parang ginagawa mo na ang lahat para lang masave yung relationship. Kasi normal naman na may mga problema ang mag-asawa o kaya mag-boyfriend, mag-jowa. Pero kung isa lang ang kumikilos para pagandahin at ayusin ang relationship, maybe that's time to wake up and look at the red flags around you. At ang pag-ibig, hindi puro pagtitiis, hindi puro suffering yan. And isang malaking bagay din na natutuwa akong at least ngayon, Lorraine, wala ka na sa relationship na yan. Pero kung may nakikinig man na nasa ganitong klaseng sitwasyon, isa sa pinakamahirap tanggapin ay ito. Yung loyalty mo, yung pagtitiis mo, yung pagtsatsaga mo, hindi yan mapapabago ang isang taong ayaw magbago. 'Di ba? Ginagawa mo na yung lahat eh. Ginagawa ko naman lahat para sa kanya. Bakit ayaw niyang magbago? Talagang ayaw niya. At kahit anong pilit mo, there is no way you can change someone who does not want to grow. At ito na nga. Nadiskubre mo rin yung mga kaibigan niya na talagang tiniis mo, yung naharas ka pa nung isa, at biglang na-realize mo yung isa sa mga girlfriends nung barkada mo, si Ara. Nung sinabi ni Ara sa'yo, alam mo, kinakalat na nila yung pictures natin. Nung nalaman mo to, siguro ito na ang mas na-realize mo. Hindi lang isang tao to. Isang grupo to ng magkakaibigan na walang respeto sa kababaihan. Walang respeto sa kapwa. At tama lang na iniwan mo siya. Tama lang na iniwan mo sila. Dahil hindi na pagmamahal yun. At ang ginagawa niya sa'yo, tinatanggal niya ang respeto at ang dignidad mo bilang isang tao. Ngayon, you've moved from this relationship. What's next? Siguro isa-isahin natin, para sa sarili mo, take time to heal. Hindi madali yung pinagdaanan mo, pero give yourself some grace. Tandaan mo rin na nasaktan ka, kailangan na rin mag-heal yung puso mo, kailangan mag-heal yung soul mo kasi naabuso ka sa ganong klaseng sitwasyon. Ngayon, kung gusto mo siyang kasuhan, ako, ine-encourage kita kung kaya mo, sige, go for it. Tama lang. Bakit? It will teach him and his friends a lesson at ibang mga taong katulad niya o may balak gawin yung mga ginagawa niya na ang ginagawa nila hindi acceptable. Mali yan. Meron tayong mga institusyon na maaaring tumulong sa iyo. Sa bawat barangay, meron namang centers dyan. Sa bawat police station may VAUSI desk. Violence Against Women and Children. Pwede kang lumapit, huwag kang matakot. Dahil hindi tama, kung nagawa niya yan sa'yo, what's stopping him from doing it to someone else? Kung gusto mo hanggang barangay level, sige, go for it, support kita dyan. Kung kaya mo, harapin mo ng ganon, sige lang, total marami naman kayo. O kahit mag-isa ka lang, bakit hindi? Basta alam mong nasa tama ka at ikaw yung nadihado, hindi siya. Ngayon, hindi mo rin naman responsibilidad na turuan siya kasi malaki na siya. Pero may karapatan kang humingi ng hustisya sa batas dahil yung ginawa niya, hindi tama yon. Now, as for moving on and trying to heal yourself, makikita mo na yung mga red flags na kung dati ito yung mga naging bulag ako, ngayon alam ko na kung ano yung mga iiwasan ko pag magkaroon ako ng relationship. Hindi mo dapat sinasalba or you're not out to save someone from being a bad person kasi hindi naman tayo nakikipag-relationship para baguhin sila. We get into a relationship because we want to grow and be happy with that person. So, ngayon, at least alam mo na yung mga parameters mo pagdating sa relationship at pagdating sa taong gusto mong mahalin at mamahalin ka rin in return. Tandaan, ang relationship na ganyan, it's not worth losing your peace. Kung hindi ka naman payapa, kung naguguluhan ka, kung mas nangingibabaw yung sakit, then that's not a good relationship to be in. Kaya Lorraine, napakaganda na na-share mo to sa amin kasi baka meron tayong mga listeners na nakikinig na ganyan din ang pinagdadaanan. Maaaring ibang sitwasyon pero meron silang tinitiis at pilit na binabago na hindi naman nila mabago-bago doon sa partner nila. If you wake up,
be grateful you woke up and help others to wake up as well. Yan ang nagawa ng letter mo, and hopefully yan din ang nagawa ng drama natin na hatid sa inyo syempre ng ating napakagaling ng mga dramatista. Maraming salamat sa Dear MOR team, sa aming technical team, sa aming writer na nagsabuhay ng kwento ni Lorraine, and of course, grabe, maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig sa amin na walang sawa. Hanggang sa susunod, ito si Miss M. Sa susunod na upload, kita tayo doon.